Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, Fiqh, insyaAllah, tinatalakay pa rin natin yung Salatul Eid. Natalakay na natin yung hukom dito, yung mga kondisyon nito, at yung lugar kung saan pwede magsala nito. So kabilang doon sa mga kondisyon, ang pagdating ng tamang oras. At yung bilang ng tao na 3 pataas, pwede magsalatul Eid. Yung istitaan, na nga kung yung tao ay tagaroon talaga sa lugar o bansa na yon, ay wajib sa kanya ang magsala ng salatul Eid. Ito yung syurutu wujub ng salatul Eid. Siyempre kung syurutus sihha ang pag-uusapan, ganun din, katulad din sa sala. So yung bata na mumayis, pwede magsalatul Eid. Yung musafir, pwede rin magsalatul Eid. Hindi sila pinagbabawalan na magsala ng salatul Eid. So inshallah, al-mas'alatul rabi'a waqtuha. Ang pang-apat na aralin ng oras ng salatul Eid. Wa waqtuha kasalatid duha ba'da irtifa'i syams qadra rimhi ila waqtiz zawal. Ang oras nito ay katulad ng oras ng salatul duha. Mga ilang minuto pagkatapos ng sunrise, mga 15 minutes, ganon, hanggang sa bago magduhur, ito tinutukoy na zawal. So oras mismo ng salatul duha. Yung tukoy nga dito na qadri rimh, ito na nga yung singhaba ng sibat at yung ibang mga scholar, ang tinutukoy dito raw ay yung talim ng sibat na mga isang dangkal. Kapag ginanon mo yung kamay mo sa horizon, tumaas na yung araw ng kaunti. Mga 15 minutes pagkatapos ng sunrise, pwede na mag-salatul Eid, inshallah. At ito lang ang oras nito, hanggang duhur lang. Katulad nga nabanggit natin dati, kung halimbawang Idul Fitr, di ba? Nagpa-fasting pa yung mga tao. Nagpasting sila ng ika-30 ng Ramadan at hindi nila alam na Eid na pala. May panahon na diba? Nangyari nung unang panahon nito sigurado, na late dumating sa kanila na nakita pa lang buwan. Walang radyo, walang text pa noon, walang internet. Nalaman nila duhur na. So ang gagawin nila, puputulin nila yung kanilang fasting kasi hindi na Ramadan, Shawwal na. Pero ang kanilang salatul Eid gagawin nila kinabukasan. Kahit ika-2 araw na yun ng Shawwal, kasi may oras ang salatul Eid. Pagkalipas ng sunrise hanggang sa bago magduhur. Kung lampas na yung duhur, hindi na sila pwede magsalatul Eid. Bukas na nila yun gagawin bilang jamaah ng mga Muslim. Bukas na nila yun gagawin. Pero kung halimbawa, dumating sa kanila yung balita bago pa magduhur, halimbawa mga 15 minutes na lang magduduhur na, pwede sila mag-salatul Eid, inshallah. Pwede silang mag-salatul Eid. Kasi kung sa salatul Eid, maunang salah, di ba? Tapos khutbah. So pwedeng nasa tamang oras yung salatul Eid, inshallah. Kahit yung khutbah ay malapit na magduhur, kung gagawin pa nila, inshallah. Anyway, sunna rin. Yung nga sinasabi ng mga scholar, sunna lang ang khutbah. Hindi naman sinilalang lang natin minamaliit. Ibig ko sabihin, sunna ito na mas mababa kung ihahambing sa fardu kifaya na salatul Eid. At tama ang salatul Eid ni naman kahit hindi siya dumalo sa khutbah. At tama rin ang salatul Eid ng sino mang jamaah kung walang khutbah. Okay, tayo, salatul Eid lang yung gagawin natin. Walang khutbah, pwede rin. Pwede rin, inshallah. Tama ang salatul Eid. Pero pag Jumu'ah, hindi. Kailangan talaga may khutbah. Pero syempre, kung yung tao naabutan niya sala na, wala ring problema, inshallah. So yun nga, sinasabi, li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga khulafa o rashidin
Nagsasala sila ng Salatul Eid sa ganitong oras, pagkatapos ng pagsikat ng araw, walianna ma qabla irtifa'i syamsi waqtu nahi. At ganyan nga, ang mga oras o mga minuto bago yung pagtaas ng araw ng Kidrurim, ito ay oras na ipinagbabawal ang sala, di ba? 3 oras na ipinagbabawal ang sala, yung bago mag-sunrise, pagkatapos ng konti ng sunrise, ganun din bago ang tanghaling tapat at pagkatapos konti ng tanghaling tapat, at ganun din bago mag-sunset at pagkatapos konti ng sunset. So yung mga oras na mga hanggang 10 minuto before or after ng sunrise, sunset at tanghaling tapat, yun ay mga oras na bawal magsala. Wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha. Sa Idul Adha, mainam na gawin itong mas maaga. Gawin itong mas maaga. Wa ta'khirul fitr, at gawin ng mahuli ng konti ang Salatul Idul Fitr. Yun nga, ang oras nga kasi nito hanggang tanghali naman technically. Pero yun nga, sa panahon natin ngayon, lahat ng tao nagmamadali. Hindi rin naman maganda na patatagalin masyado ng jamaah yung Salatul Eid. So mas mainam din na maging makatwiran at katamtaman sa oras ng sala, inshallah, lalo na sa panahon natin ngayon. Busy na masyado yung mga tao ngayon. Sige, sabi, nangyari ito li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa ito dahil sa ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali anna nas fi hajatin ila ta'jilil adha li dabhil adahi. Mainam na paagahin ang Salatul Idul Adha nang sa ganing makapagkatay ng maaga ang mga tao, wa hum fi hajatin ila imtidadi waqti salatil fitri liyattasi'a liadaa zakatul fitr. Liada'i zakatul fitr. Ganyan din ang pagpapahuli ng Idul Fitr, ng Salatul Idul Fitr, ay para mahaba-haba pa ang oras ng pagbabayad ng Zakatul Fitr. Al-Mas'alatul Khamisa, panglimang aralin, sifatuha wa ma yukra'u fiha, ang katangian nito, tanong binabasa rito. Wa sifatuha, ang katangian nito, rak'atani qablal khutbah, liqawli Omar, Salatul Fitri wal Adha, rak'atan. Tamamun gayra kasrin ala lisani nabiyikum wa qad kaba man iftara. So iniulat ito sa ni Imam Ahmad bala. Si Imam Ahmad ang nag-ulat nito. So sinabi ni Omar radiyallahu anhu, ang Salatul Fitr at Salatul Adha, dito syempre Salatul Eid, 2 rak'a at 2 rak'a respectively, tigda 2 rak'a. Na ito ang kompletong Salatul Eid, 2 rak'a talaga. Hindi ito naging 2 dahil sa kasar o no paman. Okay, so nilinaw ito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu na 2 lang talaga siya. Na syempre, bakit kailangan pa niyang i-elaborate na ito ay 2 lang at hindi ito dahil sa kasar o ano pa mang dahilan. Kasi nga, katulad ng lagi ko sinasabi, may mga taong pilosopo. Okay, parang dito, inuunahan ko lagi yung kambal. Diba? So, 2 lang siya talaga. So, ibig sabihin, walang sino man ang mag-iisip o pwedeng makaisip, gagawin niyang 4 ang Idul Adha, Salatul Idul Adha o Idul Fitr dahil mas banal, mas malaki ang reward. Hindi pwede. Ito talaga siya, 2. Hindi ito pinaikli, 2 talaga siya. At sinabi niya na lugi ang sino mang mag-imbento ng iba paliban pa rito. Yun nga, yung babaguhin nila ang Salatul Eid. At ang Salatul Eid at Salatul Idul Adha, Salatul Idul Fitr at Salatul Idul Adha, parehong-pareho sila. Okay? Walang pinagkaiba. Parehong-pareho sila. Wala silang pinagkaiba. Yung oras, actually sunna yun na gawin. Pero kung mangyayari, pareho lang sila ng oras na gagawin ng tao. Bawa, yung Salatul Idul Fitr at Salatul Idul Adha, parehong gagawin nila ng alas 7. Walang pagpapaagat, walang antala. Walang problema. Sunna yun. Kasi wala talaga silang pinagkaiba technically. So, ang gagawin dito
Yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah. Wa qabla at-ta'awud sittan. Okay? So may mga takbir na sinasabi sa unang rakaah na 6. Pagkatapos ng takbiratul ihram at istiftah. At bago mag-ta'awud, yung pagsasabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bago mag-Fatiha, kumbaga. Okay, naintindihan nyo? Allahu Akbar. Tapos, magre-recite siya ng istiftah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Mga ganun. At iba pang mga istiftah na naiulat. At pagkatapos ito, magtatakbir uli siya ng 6 na sunod-sunod. At may sinasabing ibang mga scholar nga na sa pagitan ng 6 na takbir, pagkatapos ng takbiratul ihram ay may klingpat lang na sapat na makapagsabi ka ng ilang salita. Ang ibig nila sabihin dito, ba Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak smuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha giruk. Tapos Allahu Akbar uli. Pagkatapos nung sunna na yun na takbir, sunna na yun na takbir, sapat lang na makapagsabi ka ng subhanallah. Sa ibang mga scholar, nagpahintulot sila na pwedeng may sasabihin ka sa bawat pagitan ng takbir na yun ng tasbih o takbir. Subhanallah, la ilaha illallah. Ay hindi na pala takbir, ano na lang, tahlil, ganun. Basta magkaroon ng patlang. Kasi magiging hindi rin naman maganda, Allahu Akbar, di ba? Tapos istiftah. Tapos yung 6 mo na Allahu Akbar, parang ano na, machine gun na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basta gusto mo matapos yung 6. Di ba? May patlang. Merong patlang. Kasi mawawala rin yung tumanina. Inunahan ko lang yung kambal uli. Tatanong na nila yan eh. May patlang. May patlang siya. Ngayon, kung hindi mo magagawa, yung mga sunna na takbir, katulad nangyari dito minsan, di ba? Nung isang taon niya tayo, nakalimutan ko yung yung mga sunna na takbir doon sa pangalawang rakaah, walang problema. Hindi mo kailangan magsujudo sahwi at hindi nyo rin kailangan awayin yung imam. Sabihin sa kanya, kulang yung sala mo. Wala. Sunna yun lahat na takbir. So, isa lang ang wajib na takbir. Actually, fard. Yung takbiratul ihram. Allahu Akbar, tapos istiftah, tapos 6 na Allahu Akbar, Allahu Akbar, tigil kang konti, Allahu Akbar, tapos hanggang sa matapos ka doon, saka ka lang magsabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. At pagkatapos ito, Suratul Fatiha. So sa umpisa ng unang rakaah, takbiratul ihram at 6. So ilan lahat? 8. Ha? Ilan? 7. 7 lahat. Babaligtarin niyo na naman ako eh. 7. Yung pangalawang rakaah, wa fi thaniyati qabla al-qira'ati 5. Gaira takbiratul qiyam. So doon daw sa pangalawang rakaah, 5 takbir liban pa doon sa takbiratul qiyam. Yung takbiratul qiyam na tinutukoy, di ba galing ka sa sujud sa unang rakaah, tapos magtatakbir ka patayo? So isang takbir yun, tapos dadagdagan mo uli ng 5. So ilan ito lahat? 6. So sa unang rakaah, 7. Sa pangalawang rakaah, 6 na takbir. Pero siyempre may iba pang ulat. Meron pang ibang ulat na bilang, pero dito, sa aklat na ito, 7 at saka 6. 7 at saka 6. Doon sa pangalawang rakaah, wala nang problema, ituloy-tuloy mo kasi wala namang istiftah na doon eh. Di ba pagtayo mo, Allahu Akbar, sundan mo na siya ng 6, pero syempre lagyan mo nga ng patlang para magkaroon ng tumanina, insyaAllah, ng kapanatagan. So merong hadith, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, iniulat ito ni Abu Dawud, sinabi at takbiru fil fitri wal adha. So yun nga, sinabi, ang takbir sa Salatu Idul Fitr at Salatu Idul Adha, kasi parehong-pareho nga sila.
Fil awla, takbirat. Sa unang rak'a daw ay 7 takbir. Wa fi thaniya, 5 takbirat, sawa takbirati ar-ruku. So dun daw sa una, 7 takbir, siyempre kasama yung takbiratul ihram, at sa doon sa pangalawa, 5 daw. Liban pa doon sa takbiratu ar-ruku. So dito, takbiratu ruku ang sinabi, pero siyempre tinutukoy dito yung takbir ng pagtayo para sa pangalawang raka. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira. So ganun din, sa bawat takbir na ito, itataas ang kamay. Itataas ang kamay. Ngayon, paano yun sa pangalawang raka? Kasi ang mas matibay sa sunnah, pagtayo para sa pangalawang raka o pang-apat na raka mula sa sujud, hindi ka na magtataas ng kamay, di ba? So pwedeng hindi ka magtaas ng kamay dun sa pagtayo. Pero doon sa natitira na 5 takbir na sunnah, magtaas ng kamay. Okay? Pwedeng mangyari yung ganun. Lian ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniangat niya ang kanyang kamay kasama ng takbir. Iniulat ito ni Imam Ahmad. At ito rin yung pinanghahawakan ng iba na kahit sa takbir sa sujud, nakakita ko ng ganyan sa Saudi, ganun siya magsala. Iraqi yun, taga-Iraq. Iraqi, pero nandun siya sa Riyadh. Ganun siya magsala. Kahit pag upo niya galing sa sujud, nagtataas siya ng kamay. As in, bawat takbir, itinataas niya yung kamay niya. Kasi may ganun sa ibang madhab, pero syempre, mas matibay ay ang pagtataas ng kamay lang sa takbiratul ihram at sa sa pagkagaling sa ruku. Sami Allahu liman hamida. Yun lang. At hindi na sa iba pang mga takbir. Liban na lang dito nga sa tinatalakay natin, yung mga sunnah na takbir, 6 sa unang raka'a, at 5 sa pangalawang rak'a, nagtataas ng kamay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinasabi rin, thumma yakra ba'dal isti'adati jahran bigayri khilaf. Wa yakra al-Fatiha. So nga, pagkatapos ng isti'ada, babasahin jahran, malakas ang boses, babasahin ang surat al-Fatiha ng malakas. At walang pagkakaiba ng pananaw ang mga scholar dito. At sinasabi nga nila, yun nga, ang lahat ng sala, parang di rin kayo malilito. Lahat ng sala ng jamaah, ang asal daw dito, lahat ito ay puro jahriya, puro malakas ang boses. Salatul kusuf, salatul khusuf, salatul istisqa, salatul Eid, yung ano pa bang mga sunna na sala na pwedeng gawin. Lahat yun puro jahriya. Lahat yun puro jahriya. At meron pang pananaw yung ibang scholar na syempre, kahit yung duhur at asar, kung gusto mong gawing jahriya, pwede rin. Pwede rin, walang problema, hindi yun magiging kasalanan. Kasi yung palakas o pagpapahina sa mga recitation sa sala, lahat yun ay ibinatay sa kung ano ang mas madalas gawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa mga recitation, yun nga, ang asal ay ang pagpapalakas ng boses kung ito ay sala na ginagawa mo kasama ang jamaah. Kasama ang jamaah. So lahat ng mga sala na ginagawa ng jamaah, lalong-lalo na itong mga sala na ito, Eid, istisqa, khusuf, at iba pa, lahat ito ay malakas na nire-recite ang Fatiha. Pero syempre, mas tama kung gagawin tahimik ang duhur at asar. Mas tama kung magiging tahimik ang duhur at asar kasi yun ang mas madalas ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganoon naman talaga natin ninuunawa yung mga batayan. Halimbawa, madalas nababanggit yung di ba? Yung salaf, ganito daw yung salaf, ganito yung ginawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Ang pinangahawakan natin yung kung ano yung pinakamadalas nila na gawin para gagayahin natin. Yun yung pagkakaunawa natin sa kapag sinabing qaulus salaf, sinabi ng salaf o kaya sinabi ng ginagawa ng salaf, kung ano yung madalas nilang gawin. So ganoon din sa sunnah, kung ano yung madalas gawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang mas pangahawakan natin, insyaAllah. Kaya nga doon sa usapin nung bakit wala sa libro yung
wala dito. Yung Jalsatul Istiraha. Yung pagkatapos ng pangalawang raka'ah, di ba, nakasujud ka. Tapos tatayo ka na. May mga ulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago siya tumayo, umuupo muna siya. Umuupo muna siya. Saka siya tatayo. At may mga ulat na sa pag-upo niya na yun, nagtatakbir na siya. At yung mga tao, mauupo rin sila bago sila tumayo. Yun yung Jalsatul Istiraha. Pero hindi siya sinama dito, at kahit sa ibang mga libro ng fiqh, kasi sinasabi ng mga scholar, nangyari yung Jalsatul Istiraha sa mga panahon na matanda na talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kumbaga nangyari na yon bilang sunnatut tabi'iyah, hindi sa sunnatut syar'iyah. Hindi siya sunna na isinabatas niya. Yun ay sunna na, kumbaga, normal lang na ginawa niya dahil mahina na yung kanyang katawan. Yun, hindi yun, kumbaga, sunna na isinabatas. Pero syempre, kung pangahawakan ng tao yun, gagawin niya yung Jalsatul Istiraha bago tumayo para sa pangalawang raka o pang-apat na raka, pwede naman. Pero mas maganda nga kasi sa Jalsatul Istiraha, yun nga, kung uupo yung imam bago tumayo, magtakbir siya kapag patayo na siya. Hindi magtatakbir siya na paupo siya. Naintindihan nyo? Parang yung kambal. Kaya minsan nagawa ko yun eh. Kalimutan ko minsan na mas mainam nga yung magtakbir kapag patayo ka na. Kasi makakalito nga sa tao. Ba, magtatakbir ka, Allahu Akbar, tapos umupo ka. Akalain ng tao, nagkamali ka. Diba? Intindihan nyo? Akalain ng tao, nagkamali ka kasi dapat tatayo, diba? Tapos ikaw nakaupo, yung imam nakaupo. Pero yun nga, ang intention mo, Jalsatul Istiraha. Okay, itong kambal pa naman, bantay sarado tayo sa sa mga mali dito. Minsan wala namang mali, may nagsusubhanallah eh. Pag upo ko, subhanallah. Pag tayo ko, subhanallah rin. Hindi ko alam anong gagawin eh. So mainam, kung magja-Jalsatul Istiraha ka, umupo ka muna, tahimik ka, wala kang sasabihin. Pero pag tayo mo, saka ka lang magsabi ng Allahu Akbar para hindi malilito yung mga tao. Ganun yung pinaka-mainam. So, yun yung pag-unawa natin sa bagay na ito pagdating sa sunnah. Sa maraming ulat, panghahawakan natin yung pinaka-matibay at yung pinaka-madalas gawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, mainam basahin sunnah ayon sa sunnah. Sa unang rak'a, basahin yung Suratul A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, Alladhi Khalaqa Fasawwa, yun. Tapos sa pangalawang rak'a, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, Wujuhu Yawma Idin Khashiyah, sunnah yun. O pwede rin naman yung iba pang naiulat, halimbawa, yung Qaf, wal Quranil Majid, sa unang rak'a, at sa iba pa, yung ano ba yung, tingnan natin, nabanggit ba dito? Yung Suratul Qamar. Yung Suratul Qamar sa pangalawang raka'ah. Iktarabatis sa'atu wansyakkal qamar. Sunna rin yun na basahin. Pero kung babasahin ng imam, ibang sura, walang problema rin, inshallah. Sinasabi rin dito, fayura'il ityanu bihada, marra wa hada marra. So mainam na iba-iba ang babasahin ng imam. Yun nga, katulad ng nabanggit ko yung nakwento ko tungkol kay Sheikh Al-Albani na sa halip na Suratul Insan, yung nakagawian ng mga tao na babasahin sa Fajr ng Jumu'ah, iba yung binasa niya Surah Maryam. Pinagalitan siya ng mga tao kasi akala ng mga tao wajib na Suratul Insan ang i-recite tuwing Jumu'ah ng Fajr. Pero hindi ganon. Ganito rin dito sa Salah. Sa Salatul Eid. Kahit sa Jumu'ah. Kahit sa Jumu'ah. Hindi naman. Ano ibig sabihin kasalanan? Hindi naman. Hindi siya kasalanan. Kasi ako nga nangyari, di ba, ilang beses nangyari sa akin yan, nagre-recite na lang ako ng ibang sura. Pwede naman. Pwede rin. Halimbawa, Fajr. Naalala niyo Fajr, hindi ko maalala yung karugtong nung ano ba yung nire-recite ko nun, yung Suratul Saf. Hindi ko talaga maalala. Tumalon na ako doon sa kabilang pahina. Kasi may ganun talagang pagkakataon eh. Tapos nga kung magko-correct kayo ng imam,
Di ba, sabi ko dati, halimbawa magkakamali ng sabi yung imam sa ayah, huwag nyo nang habulin kung malayo na yung natakbuhan kasi malilito lang siya lalo. Tsaka isa pang dahilan, hindi ko pala nabanggit ito dati, minsan yung imam, kaya mali yung nabasa niya, kasi mali rin yung nakabisado niya. May nangyaring ganun eh. Mali yung nakabisado niya, kaya mali talaga yung nabasa niya. Kung yung itatama mo yun, malilito siya lalo. Kasi yun yung nakabisado niya. At yung sala, hindi yun panahon para itama yung pagkakabisado ng tao. Hindi naman yung kasalanan, inshallah. Kaya nga yung pagkakabisado ng Quran, yung hifz, hindi siya basta-bastang bagay. Rin to, specialization din itong bagay na ito, alhamdulillah. So nga panghuli, pwede nga mag-recite na iba-ibang surah. Okay? Amalan bis sunnah, bilang pagpapatupad sa sunnah, ma'amuraati durufil musallin, fayaqudahum bil arfaq. At syempre, kabilang doon sa mga titingnan ng imam kung anong i-recite niya sa sala, ay kung anong kalagayan ng mga nagsasala. Kasi pwede mong paikliin yung sala, di ba? Kapag nakaramdam ka na may umiiyak, merong ubo ng ubo, baka mamaya nabubulunan na pala yun, hindi na makahinga. Pwede mong paikliin yung sala, inshallah. So nangyari sa akin minsan, nag-imam ako doon sa Laguna. Yung unang nirecite ko, unang raka, yung Suratul A'la. Yung pangalawang raka, Suratul Ghashiyah Sunnah, di ba? Pero hindi ko na nirecite yung Ghashiyah, nag-recite na lang ako ng Zalzala. Kasi may mga nag-iiyakan na doon sa likod, 3 bata yata yun, sabay-sabay na nag-iiyakan. So pinaikli ko na yung pangalawang raka, alhamdulillah. Kasi titingnan nga rin dito, yung sinasabi, yung duruful musallin, fayaquduhum bil arfaq. So tingnan niya yung kalagayan ng mga nagsasala at kunin niya, gawin niya kung ano yung pinaka, yung arfaq, kumbaga pinaka mapagmalasakit na gawin sa sala. Yun nga. Walang problema kung paikliin mo ang sala, lalo na kung ito ay mayroong kapakanan para sa mga tao, inshallah. So tutuloy natin to. May natitirang ilang talakay na lang inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.